Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo po, Capricorn, for the week. No? Kung una mensahe ninyo ay last quarter moon in Gemini, clear your mind. Maaring ang iba sa inyo dito, Capricorn, naguguluhan, no? Confused kayo sa kung ano siguro ang inyong gagawin or sa kung ano yung inyong priorities, no? Mga ganon. Kaya iniinyayahan kayo dito na i-clear ninyo muna yung isip ninyo so that you would also know kung ano yung gagawin ninyo. If you are sure kung ano yung priority ninyo or kung ano talaga yung purpose ninyo, no? Yung ganon. So, let's see what else. We have last quarter moon in Cancer. Take a breather. Ayan. So, most likely, no, ito yung best ninyong gagawin muna, Capricorn. Yung mag-step back muna kayo ng kahit saglit lang sa kung ano yung pinagkakabisihan ninyo, sa kung ano yung iniisip ninyo, kung ano yung daily grind ninyo, no? So that you can take a breather, so that you can relax, so that you can focus on pagbabalik muna ng balanse ninyo sa sarili ninyo. And with that, you know, mas makakapag-isip kayo ng mabuti. Mas makakapag-reflect kayo, makakapag-introspection kayo. Nang sa gayon, you know, you can give time for yourself talaga na makapag-muni-muni about kung ano nga yung priorities ninyo, kung ano yung mga kailangan ninyong gawin, ano nga ba yung mga hopes and dreams ninyo, ano yung mga goals ninyo, diba? Kasi if you have too much on your plate, you're busy, yung katawan ninyo busy sa kakatrabaho, yung isip ninyo busy din at the same time, diba? So, most likely talagang mas lalong maguguluhan kayo, no? Hindi ninyo mapag-iisipang mabuti kung ano yung mga, kung ano yung talagang pinaka-priority ninyo sa ngayon, no? Kaya kailangan ninyo muna na magpahinga. Kailangan ninyo na mag-relax. Kailangan ninyo na mag-rejuvenate, mag-recuperate, and refill your cup, no? So, what else? We have last quarter, puro last quarter, no? Moon in Leo, lighten up. Ayan. So, alam mo ang sinasabi ng mga cards na to, parang magkakaano sila, no? Related sila sa isa't isa. Kasi most likely, Capricorn, kaya siguro din kailangan ninyo na i-clear ninyo ang inyong isipan. Dahil nga, you have too much on your plate. Maaring you're all over the place kasi hindi talaga kayo makapag-concentrate. Dahil ang dami-dami ninyong iniisip siguro. Ang dami ninyong kailangan pag-desisyonan siguro, no? Kaya kailangan ninyong mag-take a breather so that you can also lighten up. Bawasan ninyo or alisin na kung ano yung mga bagay na nandyan pa rin sa isip ninyo din na hindi naman nakailangan. Kasi mas lalo lang nakakasikip yan sa isip ninyo. Mas lalo lang bumibigat yung bit-bit ninyo dahil kahit hindi naman na kailangan, hindi naman nagsiserve ng inyong highest good, ay nandyan pa rin, no? We have healing the past. Ayan, maaring isa din ito, no? Yung inyong nakaraan, maaring isa ito sa kailangan na ninyo din tanggalin. Kasi past is in the past na, diba? Wala na din tayong control dyan. So, hindi na natin kailangan pagtuunan ng pansin yan. Hindi na natin kailangan pagtuunan or balik-balikan pa. No? Kasi anyways, wala na tayong magagawa dyan. Diba? At saka, maganda rin ito, no? Na kung magdi-decision kayo na mag-heal na kayo from the past. Mag-decision kayo na tanggapin nyo na ang nakaraan ay nakaraan na. Wala na tayong magagawa dyan. Kaya dapat maging parte na lang talaga siya ng inyong nakaraan. No? Maaari kasi na marami pa rin kayong baggages from your past. Maaari din kasi na marami pa kayong iniisip or laman ng isip at damdamin ninyo na bit-bit pa ninyo hanggang ngayon from your past. Diba? So, maganda to na ang iba sa inyo or karamihan sa inyo na may ganitong sitwasyon, ano, hinatanggapin na, no, na tapos na yan, nakaraan na yan. So, let it be,
Diba? Let it go. So, what else? We have looking deeper, deep within me sa majestic radiance. Yan. So, maganda rin ito na gawin ng karamihan sa inyo Capricorn na tignan ninyo kung ano yung liwanag ninyo, no? Gamitin ninyo yung sarili ninyong liwanag to shed on the dark part ng inyong buhay nang sa gayon malaman ninyo ano ang inyong gagawin, malaman ninyo ano nga bang inyong kailangang i-prioritize, malaman ninyo kung ano talaga ang solusyon, kumbaga, sa inyong mga problema. What else? We have igniting courage. This is what you need siguro din, Capricorn. Lakasan ninyo ang inyong loob, no? Gamitin ninyo ang inyong courage ngayon, i-activate ninyo ang inyong courage and inner strength nang sa gayon, maharap ninyo kung ano man ang inyong mga problema, masolusyonan ninyo kung ano man ang inyong mga problema, no? Kasi, minsan, diba, umaatras na lang tayo or nagmumukmuk na lang tayo sa isang tabi because we are afraid, no? We are afraid of our situation, no? May mga instances na minsan natatakot tayo na harapin ang problema, di ba? Kaya maaaring yun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. You may need to ignite your courage and your inner strength para maharap ninyo ng squarely kung ano man ang mga challenges ninyo sa buhay. What else? We have full energy. Ayan, this is a new beginning energy. This is beautiful kasi ibig sabihin there is something new na mangyayari sa buhay ninyo. There is newness. And who knows, baka yung newness na to is for you to tread towards a new path, no? Na manggagaling kayo dito sa inyong past, wala na to, malinis na to. Kumbaga, and you're heading towards a new beginning sa buhay ninyo. So, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, no? Maaari din na, related sa inyong money, career, finances, no? Maaaring related yan sa mga belief system ninyo, baka maaaring mga bagong paniniwala yan, mga ganon. We have 4 of voices and you really need to rest, no? Capricorn. Tulad ng sinabi dito kanina, no? Kailangan ninyo magmuni-muni, kailangan ninyo mag-relax, kailangan ninyo na mag-reflection mode, no? Kailangan ninyo ng papag-isa muna para walang maka-istorbo sa inyo, walang gadgets muna, yung mga ganun. You really need to take a breather, no? Yun din ang sinasabi ni 4 of Voices, kaya napakalaki ng panawagan sa inyo dito na mag-recharge kayo ng inyong sarili, no? Huwag ninyong hintayin na ma-drain ang energy ninyo bago kayo mag-relax, bago kayo magpahinga, diba? What else? We have 8 of materials. Ayan. So, maybe yung trabaho ninyo, yung kumukuha ng majority of your energy. No? Parang energy vampire siguro ang inyong trabaho at kinukuha lahat ang inyong panahon, oras, atensyon. No? Kaya kailangan ninyong umatras muna ng kahit saglit lang, konting pahinga lang, makapag-recharge lang kayo dyan. No? And then also, for some of you din naman, yung sipag ninyo, yung tiyaga na ginagawa ninyo or binibigay ninyo sa inyong trabaho is going to reward you financially din sa ngayon, no? Kasi parang pag nagtatrabaho kayo, you work to perfection, no? At saka parang wala kayong boundaries pagdating sa trabaho, no? Kahit sa bahay, dinadala ninyong trabaho. Alam mo yun, kahit sobra-sobra na sa oras, panay overtime kayo. Yung ganon, para matapos ninyo agad, no? Yung ganon. Kaya, this time, maaari din ang iba sa inyo, mararecognize na ng inyong employer, no? Ang inyong sipag, ang inyong effort, ang inyong tiyaga, dedication, and who knows, you might be given bonus, you might be given promotion, or pay raise, no? Yung mga ganon. So, good luck! And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.